Mas madalas ang kaso ng dehydration at heat stroke tuwing tag-init. Kaya naman ang payo ng Department of Health patuloy ang paalala nila at babala na rin sa publiko para makaiwas dito. May news to go si PR Kanghel. Kumpleto sa payong, tubig at panyo si Arvin, pero ang mga bitbit niyang pananggasan na sa matiling init ngayong araw, tila kulang pa rin. Tagaktak pa rin ang pawis niya habang naglalakad sa daan. Kaya sising-sisi siya na lumuwas pa siya galing Cavite para lang mamasyal sa Maynila. Sumama pa ako sa kanila, tapos wala kaming pupuntahan. So nagsisisi ka? Kasi sobrang init at dapat sa bahay na lang ako. Di nakapagtataka ayon sa Pag-asa, napakiramdam ng ilan nating kababayan ay halos matunaw na sila sa init. Paano ba naman ang temperatura kahapon? Umabot sa 36.9 degrees Celsius. At kung idagdag pa riyan ang relative humidity, mas mataas pa ang totoong mararamdaman ng katawan. Yung pong instrumento na ginagamit natin, yun pong hangin, init ng hangin ang nakukuha niya. Kaya pag ikaw ay direktang tinatamaan ng araw, magdadagdag ka pa ng 2 o 3 doon sa maximum temperature na nabanggit ko. Kaya ang Department of Health at DOH kaliwat kanan ng babala at paalala sa publiko ngayong panahon ng tag-init. Importante tiyaking sapat ang tubig sa katawan. Madalas kasi tuwing tag-init ang mga kaso ng dehydration at heat stroke na walang pinipiling edad. Ang tendency kasi niyan, masyado tayo naglalabas ng tubig sa katawan natin dahil sa sobrang init. Hindi magiging komportable nararamdaman natin. Maging maingat din daw sa pagkain. Sa ganitong mainit ang panahon kasi, mas mabilis mapanis ang pagkain. Ayon sa Pag-asa, ngayong 2 hanggang 3 linggo ng Mayo ang karaniwang pinakamainit sa buong taon. Kaya konting tiis na lang daw at makakaranas na ng bahagyang pagbaba ng temperatura. PR Kanghel, GMA News.